Handa na ba kayo? Yes! So, bago ako magpatuloy, tapos na yung recognition doon, di ba? Tapos na. So, congratulate ko muna yung mga lahat ng na-recognize ngayong araw na to. Palakpakan naman natin ulit sila. Importante yung recognition kasi pagka pinag-aralan yung mga triggers sa utak ng tao, kung gaano ka-importante sa tao yung pera, ganun din ka-importante yung recognition. Yung feeling na pag nagkakapera ka, masarap ba feeling pag nagkakapera? Yes! Yung feeling na pagka nagkakapera ka, nakukuha mo yung mga, let's say, check-in ninyo, encashments ninyo, yung feeling na gano'n is the same feeling pag nare-recognize ka. Pareho lang yung response ng brainwave natin. Kaya, minsan, hindi lang dapat dun sa money kayo nakatingin. Kailangan pati sa recognition. Gusto nyo nare-recognize. And, syempre, pagka ginawa niyo yung ganitong negosyo, lalo na sa mga kabataan, I can relate to you well because nagsimula ako sa business na to 28 years ago. 28 years ago. 21 years old na ako nun. So, 21 years old ako, 28 years ago. Ilang taon na ako ngayon? 39. Yun. So, ibig sabihin, classic example ako nung mga, let's say, meron dito 20, 21, or even older. Classic testimony ako nung ginawa itong career. Ginawa itong seryoso na ngayon 28 years na ako. So, ibig sabihin, nung nag-join ako dito, 21 ako, tapos 28 years na ako, mas matagal na akong nagne-networking or MLM kesa nung nag-join ako na 21 lang ako. Gets nyo siya? Yes! So, in other words, more than half of my life has been dedicated to this industry. Question, kung nakakita kayo ng taong katulad ko, more than kalahati ang buhay na nasa industriyang to, ano, nasa tamang direction ba kayo? Yes! Of course! Kasi kung may mali sa direction na to, dapat, way back, nag-quit na kami. Siguro, kay Sir Arnel, lamang lang ako ng mga 2 years. So, dun sa mga kabataan na nandito and those of you who are professionals who are still thinking na minsan kasi ang level ng seriousness natin, dun nakadepend yung level ng magiging success ninyo. So, ulitin ko yung level ng success ninyo, nakadepend kung gaano ka kaseryoso. Kasi sa buhay naman kahit saan ganun eh. Kunwari yung grade mo sa college, depende yung gaano ka kaseryoso mag-aral. Hindi naman pwedeng pabanjing-banjing ka tapos ang grade mo, 1. Isa lang ibig sabihin nun, sip-sip ka pagka... Di ba? So, hindi naman pwedeng pala-aral ka, nagsusunod ka ng kilay, and yet 3 o 5 ang grade mo. So, yung level ng magiging success nyo dito, whether 100,000, 500,000, 1 million naman, 2, 3 million naman, depende yung gaano ka kaseryoso. And alam mo, sa totoong buhay, walang ibang makakaalam kung gaano ka kaseryoso. Pwede mo bang tanungin sa upline mo? Upline, gaano ba ako kaseryoso? Pwede mo bang tanungin sa nanay mo? Nanay, gaano ba ako kaseryoso mag-aral? Pwedeng may idea siya gaano ka kaseryoso, pero nonetheless, the ultimate person who can just tell you kung gaano ka kaseryoso ikaw. And alam mo, may tamang galaw ang isang taong magtatagumpay. Galaw pa lang, alam mo na kung magtatagumpay ka o hindi. Huwag na tayo magsinungaling. Hindi nyo kailangan na maraming training. Hindi nyo kailangan na maraming mentorship or coaching. Ikaw mismo, alam mo kung yung galaw mo, pang-tagumpay o hindi. Alam mo yun. Lagi kong kinukwento nung ako college, engineering ako Second year sa engineering nung araw, drawing day namin yan. Nung araw, wala pang CAD, yung computer-aided design. Pag nakakita ka ng mga engineering student nun, para kaming ninja. Yung may tube dito sa likod, tapos may T-square, tapos may kung ano ng ruler, tapos mga nakasabit sa jeep. Tuwing Tuesday yun. Makikita mo yung mga freshmen or second year students, alam mo drawing day nila kasi may baon. Alam mo rin, kung sino kaklase mo ang papasa. Alam mo kung bakit? Kasi kung sino yung may mga dala, seryoso yun.
Yung walang dala-dala, alam niyang drawing day, tapos ang dala-dala, ballpen, nakasukpit pa rin. Tapos katleya, nakalagay dyan. Alam mo na kaagad. Hindi mapasa to. Drawing day eh. Walang dalang tube, walang dalang e-square. Eto malupit, pag-exam. Alam mo talaga eh. Sasabihin ng professor, di ba, yellow? Get 1/4 sheet of paper. Alam mo, sino mga hindi papasa ng classmate mo? Bro, may 1/4. Alam mo na yun. Eto malupit. May extra ballpen ka pa. Ano yung napasok nito dito? Tingin mo, walang baong 1/4 sheet, walang baong ballpen. Nag-aaral kaya yun? Baon nga hindi nagdala eh. Papel nga dinala, nagdala eh. Aral pa kaya. Alam mo kung magtatagumpay ka, huwag tayo maglokohan. Alam mo yung kilos mo. Alam mo yung mga dapat ginagawa mo dito. Anong ginagawa mo? Alam mo yung dapat ng pag-uugali para magtagumpay. Ginagawa mo ba? Kasi, minsan ang dami na nating training na attendan eh. The truth is, alam mo paano magtagumpay. Hindi mo lang mag-google ka. How to lose weight. Lalabas, 1,000 mahigit na parang. May intermittent fasting, may 1 meal a day, OMAD, merong vegetable. Ang dami! Pero ba't marami pa kayong matsuba? Ha? Hindi ginagawa. Tama? Sinabi, no rice. Nakakita ng kare-kare. Bukas na lang ako mag-no rice. Tama ba ako? It's not the lack of information that is lacking. It is not the information that you lack. It's the will or the discipline to take action. Ang dami natin ng training. One of the best groups in AIM Global is in OBI is AOB. Ang support system nyo, grabe. Ang upline nyo, nasa top 20. Kasama sa elite group ng mga top distributors, top earners, top leaders ng AIM. Ang pinaka-upline nyo is now the president of Tech. Oh, I'm sorry. Oh, JNIM, sorry. Oh, JNIM project. Meaning, he has what it takes to become successful. Hindi kayo magkukulang sa training. Ang question, ginagawa mo ba? Ginagawa mo ba? O kaya, meron ka ba disiplina para gawin talaga? Kasi the truth is, kung by the letters, susundin mo lahat ng sinasabi nila, successful ka na. Meron lang tayong minsan pumipigil sa atin kung ba't hindi tayo nagtatagumpay. It could be your attitude. Normal po yun ang pumipigil sa attitude mo kasi galing tayo sa iba't ibang background. Eh. Iba-iba yung breeding mo. Eh. Iba-iba yung pinanggalingan natin. Eh. Iba-iba yung make-up natin. Iba-iba yung genetic make-up natin. Iba-iba yung family upbringing. Iba-iba yung environment natin. Tapos pinagsama-sama tayo sa isang environment, AIM Global. 21 years mo ng ugali yan, tapos dinala ka dito, ang dala-dala mo, yung 21 years mong ugali. Hindi ka naman basta-basta magbabago dito, na bukas, sinabi dito maging masipag ka. Eh dati ka ng 21 years pa man. Magbabago ka ba overnight? Hindi. 21 years old ka ngayon, 21 years old na apakatigas ng ulo mo. Dumating ka dito, lalambot ba agad? Hindi. 21 years kang mahihain, pagdating mo dito, makapalagad ang mukha mo? Hindi. So, iba-iba, but this is an environment where you can change, you can improve, you can develop, thank you. Pabilisang magbago dito. Ang mabilis nagtatagumpay, yung mabilis magbago. Bakit sila kailangan magbago? Eh, syempre, meron kang mga kailangan i-improve sa'yo. Number 1, yung character mo. Kailangan mag-improve. Kailangan yung character mo align sa success. Diba, ano ba yung mga character na dapat align sa success? Malakas ang loob mo, masipag ka, positive ka, huwag ka madrama, hindi ka dapat emotional, hindi ka dapat sensitive. Alam niyo yung sensitive? Masabihan lang ng upline, ayoko na. Nagkukwit na. Madrama, tamad.
nagsasayang ng oras, ang pangit ng habit mo, mas tinitignan mo pa yung buhay ng ibang tao kaysa nag-online ka for your prospects. So a lot of things have to change before you become successful. Before, dati kang mahiyain, kailangan mawala. Dati hindi ka matyaga, kailangan maging matyaga. Dati mali na loob mo, kailangan maging malakas ang loob. Ang daming kailangan baguhin para ma-align ka sa success. Kasi yung success, kailangan naka-align ka. Hindi pwedeng gusto mo maging successful, pero yung ugali mo, hindi pang successful. Gusto mong ang kita pang leader, pero hindi ka leader. Gusto mo ang kita pang malakasan, pero yung ugali mo pang mahinaan. Kailangan align. Kaya minsan matagal ang success, hindi dahil mahirap ang marketing plan, o mahal ang product, o kaya ang hirap magbenta, o ang hirap mag-recruit. Kaya tumatagal, kasi ang tagal mong ma-align yung sarili mo for success. So it's just a matter of alignment. So, you just need to really improve. Sabi mo, improve. Improve. Again, dapat ang kilos mo pang malakasan, pang success. Pang papasa. Hindi yung pang babagsak. Sir, ano ba yung mga ugaling pang papasa? Well, you can see from a lot of successful people here, they are humble, meron good learning attitude. They never give up. Kaya nga ang topic natin, grit. Pag sinabing grit, at tinignan nyo ito sa Tagalog, lakas ng loob, sipag, tiyaga, pinagsama-sama, perseverance, nandyan yan. Hindi humihinto. Because a lot of people, ang problem nila is huminto. Naka-goal sila pag walang nangyari sa akin dito, hinto ako. Isipin mo. Naka-set yung mind niya, pag walang nangyari, hihinto. Parang pag-aasawa lang, pag sinabi mo bang, pag dito nag-workout, 6 months, walay ka. Ganun ba yun? Or ganun ba yung marriage? Or dapat kahit may problema, wino-workout siya? Wino-workout. Subukan mong mag-gym, subukan mong mag-diet. Let's say nagpapapayat ka and you just jog 30 minutes a day. 30 minutes lang. Or mag-brisk walking ka for 30 minutes every day. After one day, makakita ka ng improvement. Makakita ka? Wala. Subukan mo mag-diet. Huwag kang kumain maghapon ngayon. Bukas ba, payat ka na? Tama mali? Hindi. Bukas ulit, jogging ka ulit. After 30 minutes, pawis na pawis ka. Tanong, may magbabago ba? Wala pa rin, 2 days pa lang. Mag-diet ka, 2 days pa lang, wala kang makikita. Pwede mo bang sabihin mo, Lintek, naglolokohan lang tayo, hirap nito. Quit na ako. Pag tinanong, bakit ka mag-quit? 2 days na, hindi pa ako pumapayat. 20 years mong binuno yung bilbil na yan. Clear? Yung bilbil, i-example mo paghihirap. 20 years kang poor. 20 years kang walang pera. 20 years kang walang savings. 20 years kang, let's say, deplete lagi ang income mo. 20 years kang may utang. Nag-aim global ka. Do you think after 2 months, mayaman ka na? So yung example kong bilbil, parang hirap yon, parang kawalan ng pera. Na hindi basta-basta magbabago yung sitwasyon mo after 2 days, 3 days. Pero ituloy-tuloy mo yung pag-jogging mo, pagda-diet mo. After 3 months, may makikita kang pagbabago. Yes! After 1 year, ang ganda na ng improvement. Basically, it's the same thing. I-example nyo na kung ano yung kalagayan mo ngayon bago ka mag-aim. Kung ano yung sitwasyon mo, it will not change overnight or after 1 month, 3 months, or 6 months. Kaya mali yung judgment ng maraming tao na sasabihin, 1 year na ako dito, wala pa rin nangyayari. Teka muna, 20 years na kahirapan ang binubura mo. 20 years na kahirapan ang binabago mo. Hindi mo pwedeng sabihin 1 year lang, bago na yan. Hindi ganun. Yung mga nananalo ng sweepstakes,
Yung mga nananalo ng loto, overnight yun. Overnight, mayaman. May pera agad. Pero tanong, pag ikaw ba nagkapera, overnight, milyonaryo, pwede mo bang i-judge agad na nagbago na ang buhay mo? Why? Masasabi mo lang nagbago ang buhay mo pag continuous yung pagbabago na yun. Pero kung ikaw nagkapera lang at naubos after 1 month, hindi nagbago ang buhay mo. And that's the reason why karamihan ng mga tumatama sa loto, jackpot, and everything, they end up being poor. Why? Wala silang na-acquire na skills, wala silang na-improve na attitude and character sa pag-acquire ng wealth nila. You know, when wealth comes to you, when wealth is handed over to you, without you having the knowledge to recreate it for yourself, it will always be taken away from you. Anumang kayamanan na nakuha mo, na hindi mo kayang trabahuhin ulit, ay laging mawawala sa'yo. Laging mawawala sa'yo. So di bali nang sa una, nagde-network ka, nag-i-invite ka, nare-reject ka, nag-hub ka, nag-online ka, nagpo-prospect ka, di bali hindi ka muna kumikita, pero ang nauuna sa'yo, yung character and skills mo. Because ang nauuna sa'yo, yung kaalaman sa paggawa ng kayamanan. Dapat maunang malaman ng tao paano yung paggawa ng kayamanan kesa sa kayamanan. Because pag nauna yung kayamanan na hindi mo alam yung paggawa ng kayamanan na yun, mawawala yung kayamanan na nakamit. Are we clear? Yan dapat ang mindset, character na meron ng mga leaders. Merong tinatawag na delayed gratification. Saka na. Hataw muna. Binibuild muna yung character ko. Tinatama yung attitude ko. Pinatitibay muna ang loob ko. Tinuturuan ako magkaroon ng problem-solving skills. Pinahaba ang pasensya ko. Dito, itetest ng sobra-sobra pasensya nyo. Para pag successful ka na, kaya mong pangalagaan yung success mo kasi matyaga ka at patient ka na. Kaya ano yun? Ano yung kailangan dumating kagad sa'yo na hindi mo kayang pangalagaan because you're not right for your profit. You're not right for your position. You're not right for your power. Kasi pag successful, ang dami yan. May power, may profit, may position. Maraming P ang pwedeng mapunta sa'yo. Pero mabilis mawala yun pag hindi tama yung character. And you know what? The best way to enhance and improve your character is by your experience. And not only by your experience, by your bad experience. By your pains, by your frustrations, by your problems. Gumagaling ang tao, tumitibay ang tao, nagbabago ang tao pag meron siyang pain. Pag nahihirapan, pag may hardship, pag may challenges, pag may problema. Ang tao hindi pwedeng magbago pag nasasarapan. Pag maganda agad sitwasyon mo, hindi ka magbabago. Pag ang ganda ng mga nangyayari, hindi magbabago. In fact, pag maganda lagi ang nangyayari, pag mayaman ka kaagad, yan nga yung mga buwisit kasama. Ang lalaki ng ulo, kaya yabang. Pero yung mga na-enhance ang character, na yumaman na nagkapera, ang sarap kasama. They're very humble. Alam nila hawakan yung pera nila. Mga kuri. Kuripot. Kasi pinaghirapan. Pinaghirapan. Alam nila sa nila ilalagay. Marunong tumanaw ng loob. Mababait. Madadasalin. Alam mo kung bakit? Kasi nung puno-puno ng problema at lugmok na lugmok, natutong magdasal. Pag maganda mangyayari sa'yo, maganda buhay mo, matututo ka ba magdasal? Hindi. Kailan ka natututong magdasal? Kahit sa jeep nagdadasal ka. Pag puno-puno ka ng problema. Maganda yung challenges, dasal ka ng dasal. Kaya binibigyan ka ng maraming problema ngayon para maging madasalin ka. Dahil nakakaalala ka lang pagka may problema ka. So by the time you become successful, then dasal. By the time you become successful, it becomes a habit.
Madasal. Clear? The truth is, pag tinignan mo yung mga mahihirap, yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, pag tinignan mo yung mga bad, quote unquote, in the long run, hindi pala siya bad. Bad lang siya, pero in the long run, good pala siya kasi nagbigay ng kabutihan, kagandahan, kasaganahan sa iyo. So, what you may perceive as bad is actually good. Kaya pag may bad experience ka, na-reject ka, nalagasan ka, bumabain ka mo, pay-in na, naging bato pa, nasulot pa, nag-quit yung kaisa-isa mo ng downline, wala pa nga kabangga, nawala na. Reset, ang tagal mong hinintay. Nagbibilang ka na sa gabi. Kapano hindi pag-follow up mo? Sabi sa'yo, who you? Gets your point? Yes. Whatever bad experience that you may have right now, in the long run, lagi mong sasabihin sa sarili mo, this is something. Kasi, yung nangyayari ngayon, may kadugtong yan na mangyayari sa future na hindi mo pa alam. Kaya huwag ka maging judgmental. Huwag mong i-judge yung sitwasyon mo ngayon because hindi mo alam na ang kadugtong niyan maganda in the future. Alam mo, kahit bilangin nyo sa experience ng buhay nyo po ngayon, ilang bad experience, kahit nung hindi pa kayo nag-EEC or AIM Global or OBI, nung ordinaryo ka pa, kasi pag nag-AIM Global ka, nag-EEC, OBI ka, nagiging extraordinary tayo. Nung ordinaryong mamamayan ka pa, just recall in your mind, in your heart, may naging problema ka ba? Nakala mong problema, pero in the long run, napaganda pala. May ganyan kayo wala? Meron. May ganyan kayo wala? Meron. So, totoo yung wisdom na kahit hindi maganda yung nangyayari sa inyo ngayon, huwag nyo i-judge kasi may magandang kadugtong na in the future yan. Yes. Ang daming ganun eh. Halimbawa, broken heart. Nag-break kayo. Mamatay-matay ka. Sa linggo na hindi kumakain. Sa linggo na hindi nariligo. Nung tinatanong ka, di ba nanay, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam, nanay, nag-break kami. O ano ngayon? Mamamatay ako. Ano yan? Oxygen mo, mamamatay ka. Pero yung broken-heartedness mo, you're being broken, led you to meet someone else who is far better than your ex. Yes. May ganun ba? Yes. Hindi ka natanggap sa ganitong trabaho. Bokya ka sa interview. Dahil nabokya ka rito, nagpa-interview ka sa iba na mas maganda pala kaysa dun sa dapat na papasukan. Pero nung nabokya ka, gusto mo nang mamatay. May mga ganun ba tayong experiences? Yes. So every time na nakaka-experience ka ng something bad that you may perceive as bad while you are doing your business, lagi niyong iisipin may magandang purpose. Hindi mo alam because only God knows. Eh, hindi ka naman ng Diyos. Yung consciousness mo is different from God's consciousness. So who are you to judge what's gonna happen to you? Well, no, right? Kaya nga daw yung mga laging nagwo-worry, yung mga laging nag-iisip in the future, yung may mga fear, another term for them is arrogant. Bakit ganun sir? Yung worry, yung nagwo-worry, bakit arrogante siya? Kasi pag nagwo-worry ka, ginajudge mo yung mga pangit na nang mangyayari, kaya ka nagwo-worry. Ganito yan, ang worry sa future, ang guilt sa past. So pag nagwo-worry ka, nagiging arrogante ka kasi, hindi mo pa naman din alam anong mangyayari, pero nagwo-worry ka. Pinuunahan mo yung Diyos, that's why you are arrogant. So live free. Hindi mo alam, baka yung susunod na Joseph Lim ng AIM Global nandito, umang-attend ngayong gabi rito. Bakit ka ba? Bakit ka mag-worry? You are in the best company. The moment you step your foot in this company, karirin nyo na.
Pag sinabing karirin, wala na tong atrasan. Kumbaga sa ulan, nabasa ka na, maligo ka na. Because the moment na mag-retreat ka, mas maraming magtatawa sa'yo. Iko-confirm mo lang na tama yung mga hinayupak na nagsabi sa'yo, walang mangyari sa'yo dyan. Nag-quit ka. Kita? Ano na lang sasabihin ng mga tao, mga prospect na pinangakuha mong, yayaman ka dito, bumili ka na. Nag-quit ka. Anong gagawin mo? Block ko na siya sa Facebook. Mapapahiya ako. You know what I'm saying? Yes. Pangatawanan nyo yung desisyon nyo na nandito kayo. Because ulitin ko, after 18 years, ang dami pang mangyayari dito sa yung global. Bakit nyo kailangan seryosohin? Bakit nyo kailangan ibigay ang best ninyo? We are just getting started. Ang daming gumagraduate sa HOF or Hall of Fame. Sooner or later, yung mga matatagal na sa top 1, top 2, top 3 Hall of Fame na yung mga yan, bakit kami nagpapagraduate ng 1, 2, and 3, and 4, and 5 para maging HOF? Para nadadagdagan yung top 20 para lahat ng tao may pagkakataong mag-number 1. Bakit nito kailangan karirin? 18 years in the industry. In more than 54 countries all over the world. Wala nga tayong opisina, may distributor tayo. Sino matay ng anniversary dito? Amarigina. May nakita kayong mapuputi sa harap? Yes. Galing Africa? May nakita kayo? Yes. Alam niyo ba saan galing bansa yun? Ha? No? No? Galing yung grupo na yon sa Burkina Faso. Burkina Faso, katabi po yan ng Ivory Coast, malapit din sa Nigeria. Pero ang salita nila, French. Burkina Faso. May opisina ba tayo sa Burkina Faso? Wala. Ang alam yung opisina, Nigeria, Uganda, Togo, Cameroon, Ivory Coast, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, DRC. Burkina Faso, wala. Nasa ibang bansa, kumukuha ng produkto yun sa Ivory Coast. Bibili ng produkto doon, babalik ng Burkina Faso. Yung pinaka-leader nila, sila nagambag para magkaroon sila ng mga opisina. Pero walang opisina ang AIM Global. Opisina ng distributor ang meron doon. Lumalaki nga sila, wala silang office. Walang matinong payout. Ang payout nila, kinukuha pa nila sa Ivory Coast. Kasi doon din nila ang codes eh. Walang encashment sa Burkina Faso. Walang registered product. Kolorum. Pero nakakapagpalaki ng grupo. Hindi lang yun. Yung pinaka-leader doon si Sofiato, damay ni May Agustin, is a global ambassador. Ang dami nating global ambassador doon, ang dami nating GE, ang dami nating GA, ang dami nating prime position. Walang opisina ang AIM Global doon. Walang branch. Bumibili ng product, babiyahe pa papuntang Ivory Coast. Babalik na Burkina Faso. Pero pinagpaparegister na kami ng products niya. Ang point ko, lumalaki nga sila ng walang opisina. Walang registered products, walang official bank. How much more ito? Ang ganda-ganda ng opisina ng AIM Global. Meron pa kayong JV project, meron pa kayong sarili niyong opisina. Just imagine this. Gano'ng kahirap magpalaki ng network na wala kang official office. And yet, ang dami nating MCO. There must be something in this business kung bakit pwede mangyari. Wala pang nakakagawang ganong company. AIM Global man. Para mo lang nakakagawang ganong company. Yung ibang mga kumpanya, ang gaganda ng opisina. Walang tao. Tayo, nauuna ang tao bago pumasok ang opisina ng AIM Global. Ganon tayo sa maraming bansa. Yung Uganda, nagsimulang magkaroon ng office sa Uganda kasi yung pinaka-apply nila sa Nigeria, lumilipad ng Uganda. Nag-open ng linya sa Uganda. Eh, di pa kami registered doon. Ano ginawa ni Michael Adeyemi?
Kumuha ng maliit na office, pininturahan ng kulay green para kulay pink global. Nagagaling ang mga products, global packages, everything, galing sa Nigeria, dinadala sa Uganda. Sa Uganda, pag may pay-in, kukunin niyo yung pera, ibabalik sa Nigeria, ipambibili ng product. 2 taon na paganyan-ganyan si ADM. Dumating sa panahon, ang dami na nilang tao, nag-selfie, nag-video, tapos pinag-send sa mga board of directors. Dr. Ed, you have to open the office here. Loob-loob namin, ikaw nagbukas-bukas na kung network mo dyan, tapos ngayon bubulabugin mo kami. Pero ang point doon, nauuna pang magbukas ang tao ng network kaysa magbukas ng opisina ng kumpanya. Ganon ka-stable yung marketing plan, ganon kalakas ang appeal, ganon kadaling kumita, na kahit walang official branch, pwedeng kumita mga tao. Na kahit walang official registered products, pwedeng kumita tao. After 2 years, nagbukas kami sa Uganda. Saya ng mga taga-Uganda, ang laki ng grupo. Yung pinaka-apply sa Uganda, nagpunta ng Kenya. Walang opisina sa Kenya. Kumuha ng maliit na training center nila. Pininturahan ng kulay green para magbukang in global. Pabalik-balik sa Uganda, Kenya. May magre-register, babalik ng Uganda. Ganon. After 2 years, dumami sila. Selfie, video, bibidyoan niya yung leader niya. Oh, TED Doc Ed, video. Sabi niya nasa video, Doc Ed, please open the office here, Doc Ed. Ang dami na naman nila. Bago kami magbukas ng opisina, 1,000 na ang distributor ng Inglobal sa akin. Ganon din sa Tanzania, ganon din sa Zambia, ganon din sa DRC. Ngayon ilang bansa ang nangbubulabog sa amin. Sabay-sabay. Malawi, Botswana, South Africa. Sabay-sabay kasi ang dami na nila doon. Wala pang office. Pwede lang pigilan eh. Hintayin nyo naman kami. Lagi kayong nauuna. Visit. Si Joe Ponti. But what I'm saying is, ganun ka distributor-friendly, ka-pro-distributor, yung marketing plan, yung products, that you can practically expand your business everywhere. Kahit walang office. Ang daming MLM company, ang gaganda ng opisina. Ang lalaki. Ang gaganda ng logo. Nauna sa Africa. Walang tao. Nilalangaw. Tayo walang opisina. Puro tao. Nagmamakaawa. Buksan nyo na kami ng opisina rito. You get the point? Yes. Between that, yung unang kumpanya na maganda, may logo, social tignan, pero nilalangaw, versus AIM Global. Because so aggressive yung mga tao, they open everywhere. Ano yung pipiliin nyo? Yung may opisina na walang tao o puro tao? Naparating pa lang ang opisina. That's why you are in the right company. Sabihin mo sa akin. Mga pinag-uusapan natin, hindi ito alam ng ibang tao. Tayo na nakakala. Nagsisimula pa lang tayo. Ang dami-dami nating distributors all over the world. Like what? Yung mga OFW na nakakausap nyo probably. Ngayon, meron kaming bisita galing sa Europe, si Maribon Tilao at saka si Lynn, mga leaders natin sa Spain. Nagbakasyon dito. Hindi kinukuha ang cheque. Iniipon pagbakasyon dito. Buon na nakuha nila yung cheque nila. Pinambibili nila ng property, yung mga cheque nila pag iniipon nila rito. Nagbakasyon sa Palawan kasi sabi ko sa kayo galing meeting nyo. Palawan sir, next week, Boracay naman kami. Ano yung may nahirapan ka for 1 year? Pag uwi mo naman dito, nasa mga gagandang beach ka dito sa Pilipinas. Sige mo ha? Yung mga taga-Europe na yun, umuwi dito para magbakasyon sa Boracay. Ikaw nasa Pilipinas lang. Kailan ka pupunta sa Boracay? Nag-gets yung points ko? Yes. Alam mo, when you become successful here, I'm telling you, kahit every week, pwede kang magbakasyon sa white sand ng Boracay. When you become successful here, you can practically eat everywhere. Kahit anong buffet, sa Shangri-La, sa Okada, ikaw ang mananawa. Alam nyo, sa totoo lang, pag successful na kayo, ngayon,
Kumbaga sa Ilocano pa, rawit na rawit ka. Ang takaw-takaw mo sa lahat ng kinakainan. When you become successful and you become abundant, lahat ng kakainan mo, masusubukan mo, mananawa ka din, babalik ka rin sa fishbowl, sa toknene, sa balon. Totoo yan. Akala mo lang masarap. Pero pag nag-i-steak ka na, pag lagi ka na kumakain sa mga yan, ang gusto mo yung dati mong kinakainan sa karinderya. Alam mo yun, nasubukan niyo ba kumain sa karinderya? Yes! Pag umuulan, di ba? Meron ka sabaw? Umuulan? Hindi maubos-ubos yung sabaw mo, yung parang tumutulo yung ulan. Subukan ko yun eh. Sarap kumain ng bulan pag umuulan, tama? Kain kami babarkado, kain kami. Sabaw. Sa sobrang gutom mo, hindi mo napapansin kaya yung sabaw, hindi na uubos. Kung pala natutuluan ng ulan. Galingan nyo dito na ibaon nyo yung sarili nyo. Kasi ang daming magandang bagay na naghihintay sa inyo sa kumpanya. Nakahiligan sa kung saan-saan. Tsagain nyo lang. Mahirap kung mahirap, pero tsagain nyo lang. Baguhin nyo na yung ano nyo, yung kwento nyo. The first way to change your life is to change your narrative. Baguhin nyo na yung mahirap lang kami. Hindi ako nakapag-aral eh. Kunti lang kilala ko eh. Ang hirap ng buhay. Alam mo, gusto mong baguhin ang buhay mo. Don't talk about your past. Stop romancing your past. Niroromansa mo pa yung nakaraan mo eh. Mahirap ka na nga, niroromansa mo pa. Do you get me? Yes! Broken family kami eh. Iniwan ako ng tatay ko, iniwan ako ng boyfriend ko eh. 19 years old pa lang, nabuntis ako eh, kaya ang hirap ng buhay. Change your story to change your life. Tapusin mo na yung cycle na yun. Tama na, pinipredict mo yung future mo lagi eh. Kaya tingnan mo, yung linya, hindi nagbabago. Yung generation, hindi nagbabago because we always have the same story. So to change your life, change your narrative. Stop romancing with your past. Andito ka na, ang narrative mo lagi, magbabago po ito. Pupunta ako sa Paris. Mag-i-eat all you can kami lagi. Yung kinukwento mo, pero lagi tayong gutom eh. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Shopping tayo sa mga mamahalin. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Yes! Talk about your dreams. Talk about your fantasy. Talk about what you want. Talk about the things that you want in your life. Talk about prosperity. Tama na yung kwento mong mahirap, dukha. Tama na yung drama. Huwag mo na kinukwento yun. Kahit kayo mag-downline, mag-apply, huwag kayong mag-trauma bonding. Kasi minsan ang bonding nyo, drama bonding eh. Hirap talaga ng buhay, mag-apply eh. Wala na naman tayo pamasahe, mag-1, 2, 3 na naman tayo. Stop it. Gets ako? Yes! Stop it. Ang successful na tao, ang gusto maging successful tao, lagi siyang positive. And ikaw, may right kang sabihin sa crossline mo, sa kagrupo mo dito sa OB, but if they're starting to talk about negatively, applying apps, change tayo ng kwento. Change tayo. Ay, kwento ng ano. Na-Indian ka, pagdating mo dito, huwag mo na ikwento. Huwag yung, hirap, na-Indian na naman ako. O kaya, nag-online ka. Nag-join sa iba. Ganun talaga. Nasulot, ganun talaga. Kailangan maramdaman mo yan. Pain nga, naging bato pa. Ganun talaga. Mga paasa, buwiset, ganun talaga. Huwag mo na ikwento. Ang daming paasa sa buhay. Pag naghanap at hindi ka umihinto, makakatagpo ka rin ng talagang para sa'yo. Kahit anong pilit mo, pag hindi tadyang para sa'yo, mawawala din. Yes! Pero pag talagang para sa'yo, kahit umiwas ka, para sa'yo talaga. Yes! May para sa'yo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-worry, huwag kang mag-compare and everything. Grit! Tiyaga na! Hataw lang! Walang nangyayari, parang nagbibuild ka lang ng muscle niya, parang ka nagbabicep lang. 1 month na, wala pa rin nangyayari. Ganun talaga. Pwede mo ba sabihin, dahil 1 month wala nangyayari, tigil ka na? Hindi.
Pero 1 year ka nagbubuhat, tapos ito lang ginagalaw mo, mas malaki na to kaysa dito. Nag-gets nyo siya? Same principle lang. Same principle lang yan dito. Kasi, ang tunay na pagiging successful, pinag-aralang mabuti to. Ako, nanonood ako lagi ng TED Talk, TV Education, yung TED Talk. Meron yan sa YouTube. Anurin nyo lagi, kaya lagi kayo nanonood nung nung ginagawa ng mga TikToker. May isang expert, pinag-aralang mabuti. May isang characteristic daw na significant predictor. Pag sinabing predictor, tagasabi. Hindi tagahula at nagpipredict ng success. Kung meron daw isang bagay na kayang mag-predict kung ang tao magiging successful, hindi daw katalinuhan. Hindi daw physical health and hindi IQ. Kaya kung medyo hindi ka socially intelligent, ibig sabihin nun yung social IQ mo mahina, okay lang kahit hindi ka kalakasan, katamtaman ka lang, okay lang yun. IQ mo average lang, hindi yun ang predictor ng success. Alam nyo, ang predictor ng success, grit, tiyaga, lakas ng loob, hataw, yan ang grit. Grit is having the stamina, lakas. Both physical, emotional stamina, mental stamina. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Tiyaga na pang matagalan. Hindi pwedeng tiyaga na pang short period of time. Pang matagalan. Kaya kung meron daw predictor ng success, it's grit. Kaya alam mo rin sa sarili mo, kung ikaw yung taong matyaga, malakas ang loob, at hindi basta-basta nag-give up, it's just a matter of time. Sigurado ako magiging successful ka rin. Sigurado na yaman ka. Naalala niyo yung pinag-usapan natin kanina, galaw pa lang, alam mo na. Kaya kung may tamang galaw, dapat matyaga ka. Dapat matigas ang ulo mo sa magandang paraan. You have to be stubborn for success. Kaya yung ibang tao na matigas ang ulo, pag nagamit mo ng tama yung pagiging matigas ng ulo mo, magiging successful ka din. Sir, paano nagiging maganda yung tigas ng ulo? Ang tigas ng ulo mo, quit na nga ng quit, wala na nga nangyayari sa'yo, ayaw mo pa rin mag-quit. Diba ang tigas ng ulo mo? Clear? Yes. Gamitin nyo ng tama yung tigas ng ulo, ang tigas ng ulo mong mag-quit. Pinag-quit ka na ng tadhana, ayaw mo pa rin. Kasi matigas ang ulo mo sa magandang paraan. Kaya pag uwi niyo mamayang gabi, sabihin niyo sa nanay niyo, Nanay! Maganda pala, mali pala kayo! Maganda pala, matigas ang ulo! Nag-gets niyo? Yes. May turo kanina, Nanay! Sabi, grit! Ha? Hello? Di ba grit yun? Gamitin yung tama yung pagiging matigas ng ulo. You have to be so stubborn na hindi ka basta-basta nag-quit. Are you with me? Yes. So, paano mo madidevelop yun? Alright? Grit is sticking with your future. Through thick and thin, dapat nakadikit na kayo sa future ninyo. Itong pag-aim global nyo, gawin yung career. Kapag parang pag-aasawa. Pag nag-asawa, walang hiwalayan. Through thick and thin. Gets nyo ako? Yes. Doing networking is like marrying. You see yourself doing this, parang kayong partner ni Aim. You see yourselves doing this for a whole lifetime. Day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for? Years. Sabi mo, years. Years. So, huwag ditong buwan ang bilangan. Taon ang bilangan dito, ha? And working really hard to make the future a reality. Talagang tsatsagayin niyo. And how do you do that? Yan. Yan. Hindi ko na ipapakita yun sa ano to eh, sa mga children. Okay. Ito yung mga principles for success. Pag matyaga ka, guys, alam niyo na to, kung anong tinanin mo yung ani mo, the law of sowing and reaping. It always will, if you keep sowing. Ang Tagalog ng sowing, pagtatanim. Kaya kung gusto maintindihan nyo ito, kasi sa period ng pag-network nyo, may panahon ng pagtatanim.
at anihan. Dapat alam mo kung nasang season kayo. Pag alam mo nasa season ka ng pagtatanim, huwag ka muna mag-expect ng pag-ani. Clear? Yes. Ngayon wala pa yung iba sa inyong kinikita, nasang season kayo. Amen. At ang pagtatanim ay hindi, magtanim ay hindi, Biro. magtanim ay hindi, Biro. maghapong naka. Biro. Ano yung ibig sabihin nun? Ang pagtatanim hindi biro kasi magbabanat ka talaga na. Parang pag in-effort, mapupuyat kayo, kaka-online, mapagod ka, training, attend, may meeting kayo overnight, may team buildings kayo, may mentoring sessions kayo. Nakakapagod. Pero normal mapagod kasi nga, magtanim ay hindi. Biro. So dapat seryoso kayo. Have fun, do the business passionately, do the business with a happy heart, pero huwag niyong bibiruin yung pagnenegosyo. Huwag niyong loloko-lokohin, huwag niyong babasta-bastahin. Ang commitment niyo dito dapat, from point A to point B, dapat consistent. Hindi pwedeng, matipag ka ngayon, bukas hindi. Hindi pwedeng up and down ang commitment mo hanggang makapunta ka sa pangarap mo. From point A to point B, dapat consistent ang commitment mo kahit mahirap ang pinagdadaanan. Ang pinakayo ko sa lahat ng downline, yung pabago-bago motivation. Nagkaroon ko ng mga downline na ganyan nung araw, mga estudyante. Ang daling i-motivate pag nagkita kayo, pag magkahiwalay na kayo, down na naman, bagsak na naman ang tuka. Babalik na naman siya, kahit motivate mo ako, pinalalayas na ako ng nanay tatay ko. Motivate mo naman. Bomba na naman siya. Tapos na loob. After 1 week, balik na naman sa akin. Bobombay mo na naman. Alam mo yung mga matagal-tagal na kami, sabi ko sa kanya, alam mo, dami ko pa ituturo sa'yo. Kung motivation, hindi tayo matapos-tapos, hindi talaga tayo matatapos. Dapat dito self-motivated stay. Are you with me? Yes. Tanim ng tanim. And it will always, lagi kang aanin. Basta may itinatanim. You'll never go wrong. Nasimulan nyo na to, tapusin nyo na ng successful kayo. Next. Law of averages. Pag sabing law of averages, syempre, kung ano yung kulang mo sa skills, kunin mo muna sa numbers. Syempre, hindi ka pa magaling sa una, ang kunin mo, gawin mo, quantity muna ang gawin mo, kumausap ka ng kumausap. Boosting ka na mag-boosting. Mag-organic ka na mag-organic. Kumausap ka na kumausap. Whether online or offline yan, what you lack in skills, i-make up mo sa numbers. Our business is a numbers game. Sabi mo, numbers game. Numbers game. So, ang rule dito, hindi ka pwedeng 1, 2, 3, 4, gusto mo, meron ka ng positive prospect. Dito, numbers game talaga. Kakausap ka ng kakausap. And that's the reason why ang salespeople, malaki ang kinikita kasi willing tayong ma-reject. Ang agahan natin, rejection. Tanghalian, rejection. Hapunan, rejection. Guess what? Panaginip, rejection din. Are you with me? Yes. So, checkin nyo lang because the truth is, pag quantity ang ginagawa nyo, kumakausap lang lagi kayo, online, prospecting, whether online or offline. Along the way, ang isang bagay pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Along the way, you learn the ropes. Along the way, you become better and better and better. Hindi mo lang nararamdaman yun kasi nga, hindi mo naman makikita ang improvement ng, tulad ng sinabi ko, 30 minutes kang tumatakbo everyday, makita mo ba yung improvement mo after 1 month? Hindi. Pero kung 30 minutes kang tumatakbo, 1 year na, iba ka na. Ganun ka rin, 1 year from now, iba na ang kwento nyo pag consistent ang ginagawa nyo ngayon. Just be consistent. You'll never go wrong. The second the same. The truth is, it's what you do that happens to you. Ano ibig sabihin ito? Ano man experience mo sa buhay, pangit man or maganda, depende yan kung ano o ang treatment na gagawin mo sa bawat experience mo. It's not what happens to you. It's what you do with what happens to you. May dalawang gumagawa ng church. Gumagawa ng cathedral. Yung isa, naglalagay ng, alam niyo yung bricks? Bricks. May isang
lalaki dumaan, sabi niya dun sa carpentero A o kaya sa mason A, anong ginagawa mo? Wala, gumagawa kami ng, naglalagay ako ng bricks dito. Ang hirap nga eh. Maghapon, pakatayo, hindi ko nga alam kung matatapos namin to sa laki ng ginagawa namin. Siya si A. Si B, same din ang ginagawa niya. Pero tinanong siya ng lalaking dumadat, ikaw boss, anong ginagawa mo? Ah, ako? Itong bricks na to, ginagawa ko, sinisemento ko kasi gumagawa kami ng katedral. Hindi ko nga alam kung matatapos ko to eh. Pero ang pang-importante, alam ko, ang ginagawa ko is makakatulong sa maraming tao. Pareho lang sila ng binibuild, pero different ang kanilang perception. Kayo, nasan kayo sa dalawang yun? Dapat alam nyo kung ano yung binibuild nyo rito. It's the same wind that blows to us all. Iisa lang ang ginagawa natin, pero iba-iba ang mindset ng mga gumagawa. Clear? Yes. Yung iba gumagawa dito para saan lang? Kumita, etc. Okay lang yun. Pero marami dito kaya nila ginagawa to kasi gusto nila magbago buhay nila. Gusto nila matupad ang mga pangarap nila. Mas malalim yung kanilang why. Mas malalim yung kanilang purpose. Mas malalim ang purpose mo, mas madali mong matatanggap yung mga challenges. The why, your purpose doesn't make it easier. Hindi naman ibig sabihin malalim yung why mo, dadalhin niya yung pagpo-prospect, dadalhin niya yung paglalatag, dadalhin niya yung paghatap. It's the same wind that blows to us all. Pero pag malalim yung why mo, that makes you different dahil hindi ka basta-basta nag-give up kahit mahirap. Laliman niyo yung why, laliman niyo yung bakit niyo ginagawa to. Sabi ko kanina, di ba? Problems are good because binibigyan ka ng tamang skills, binibigyan ka ng karakter na tama, tumitibay ang paniniwala mo sa sarili mo. Binibigyan ka ng problem-solving skills. And believe me, ang highest paid skill sa buong mundo, yung ikaw ay magaling mag-solve ng problema ng damage mo. The truth is, yung mga nakikita nyo malaki kumikita, ang laki rin ng problema niya, ang laki ng problema, sakit ng ulo ng mga yan kasi ang laki ng grupo nila. Pero baliwala na yun kasi meron silang tinatawag na problem-solving skills. So pag may dumadating na problema, it's okay. Because it gives you more skills. Don't wish for challenges. Wish for more wisdom. I-welcome nyo yung challenges na yan. Kasi nga may purpose yan. It becomes good in the long run. Any bad experience, any challenge, shall make you better. Kasi natututo ang tao pag nahihirapan. Natututo ang tao pag umiiyak. Natututo ang tao pag nasasaktan. Natututo ang tao pag may problema. Because failure is a good teacher. Success is a poor teacher. Yung mabigo, napakagaling na teacher niya. Pero yung success, wala kang matututunan sa success. Kaya tama lang yung pinagdadaanan nyo. Tiyaga lang. Don't worry about it. Huwag kayong judgmental. Huwag nyo i-judge yung pinagdadaanan nyo. Na dahil wala kang kinikita, na dahil wala pa nangyayari, hindi pa nagmamaterialize, ganyan ka na habang buhay. No! It's a preparation for something good to happen in the future. Develop your skills. Importante to. Ito yan, yung sabi ko sa inyo kanina. Gawin yung career. The moment you step your foot in this industry, wala nang talikuran. We are in the best network. Yun na kailangan talikuran to. Karirin nyo na to. Ang dami pang mangyayari dito. Binigyan ko na kayo ng example gaano ka feasible yung In Global na lumalaki siya ng kahit wala siyang opisina. Lalaki pa to. Naglabas tayo ng mga new division like OBI. Naglabas tayo ng Alpha East. Abangan nyo yung magiging endorser natin ng Alpha East. Maglalabas tayo ng Riders Development, Riders Economy Development Corporation, RED. Papasukin natin yung hail riding at yung logistics and delivery ng mga food, etc. Parang angkas at saka Grab. Kasi may market yan, may malaking economy yan. Nakita na ba kayo ng Grab, angkas? Yes. Nakita na ba kayo ng mga shop, yung nagdi-deliver, Lalamove, etc.? Yes. Papasukin natin yan. Maglalabas tayo ng package na hindi 10,500, na hindi 19,000, na hindi 30,000, na hindi 100,000. Yung sakto lang sa mga riders. Siguro 5,000, 6,000. Kaya doon, si rider, every time na may delivery siya, may kita ka na. Hindi natatapos doon.
May kilala rin ba siyang ibang rider? Yes. Pwede niya rin recruitin yun. At pag yung kapwa niya rider nagdi-deliver, may kita siya sa delivery ng mga rider na yun. Dadami? Yes. Darating ang panahon, si rider, hindi na siya rider. Dahil marami na siyang rider na downlines na di-deliver. One day, pwede na siyang maging manager. Nagmamanage na lang siya ng mga rider. So may future yung mga riders natin. We'll be coming up with an investment division, aviator. Ang dami pa natin ilalabas ng new divisions. Nagsisimula pa lang ang AIM Global, EC, at saka OBN Alpha East. Ang dami pang division na lalabas. New division siya, pioneer siya, pero with 18 years of marketing experience. How can you go wrong? Sa akin, marami nagsasabi, sumabay ka lang. Mali yung sumabay. Kulang. Sumabay ka at umataw ka. Sigurado may mangyayari sa'yo. Yung sasabay lang, walang mangyayari ka, sasabay. Lagi nakikisabay eh. Alam niyo yung tao, bro, saan ka pupunta? Sa palengke. Sabay naman ako. Gets nyo? Pag sumasabay ka lagi, para ka lang meron. May tumama ba sa madyong na meron? O kaya sa tongit yung nakikinood ka lang, uy, tama ako. Huwag kayo maging meron lang dito. Dapat maging players kayo. Dapat active kayo. Diyan pa lang may mangyayari sa inyo. Are you with me? Yes. So, backward siya. Service to many leads to greatness. Eventually, guys, you will have to learn how to, help your downlines, how to serve your downlines, paano yung sila tutulungan. Because, sa totoo lang, ang tawag ko sa commission dito, pag malaki na kinikita nyo, tawag dyan reward. Reward yan sa maraming downlines na natulungan ninyo. Kasi hindi ka naman kikita ng malaki dito kung hindi mo natutulungan yung mga downlines mong kumita. Nag-gets niya ako? Yes. Madali lang computein yan eh. Pag si left mo kumikita ng 100,000 ideally, si right mo kumikita ng 100,000, magkano ka? 200,000 ka. Pag alam mo yung binary. Pag yung left and right mo kumikita ng 100,000, ikaw 200,000 ka. Clear? Yes. Next. Ayan. Working together, meaning, kailangan matutunan yung makipagtrabaho sa mga tao. Hindi ka pwede ditong soloista. You have to know how to work together. When I say work together, magkakaroon kayo ng upline, magkakaroon kayo ng downline, magkakaroon kayo ng crosslines. You have to work together. Ang leverage nangyayari pag nagkakatulungan. Are you with me? Yes. So, kung wala ka pang grupo, magtiyaga ka na magpa-mentor sa upline mo. Pag may grupo ka na one day, you must be willing to help your downlines. Also teach them. Meron akong slide niyan. Ayan, no? Ha? Ayan. Service to others lead to greatness. You will have to learn how to train. You will have to learn how to teach. And you will have to learn how to inspire others. Hindi matututunan to ng isang upuan. Kaya meron kang pagdadaanan na experiences para one day, matrain mo kung ano yung pinagdaanan mo. Pag hindi mo pinagdaanan yung rejection, paano pag may dumapit sa downline mo, upline, motivate mo naman ako, na-reject ako. Ano yung tuturo mo? Eh, hindi mo pinagdaanan. Alam naman sabihin mo, pasensya ka na, hindi ko pinagdaanan yan, ipatrain ka sa iba. Are you with me? Yes. Ano yung mga ituturo mo, iti-teach mo pag hindi ka uma-attend ng training? And paano ka matututong mag-inspire ng ibang tao kung ikaw ang tamad mo umattend sa mga recognition trainings na katulad nito? Because in the long run, to work with others, magaling ka dapat makipag-communicate and magaling kang mag-present. Whatever presentation, NDO, ELCO, OPP, whatever, dapat marunong kayong mag-present. Marunong kayong maglatag. Marunong kayong mag-present ng business. Marunong kayong mag-present ng produkto. Ayan. Life responds to the people who deserve. Question. Sa effort na ginagawa nyo, gusto nyo ba maging successful? Yes. Kaya tatanungin ko ngayon. Kung ikaw gagawin kong global ambassador at kumita ka na ng malaki ngayon, sa effort na ginawa mo for the last 6 months, question, deserve mo na ba maging milyonaryo? O kulang pa ang effort mo?
Sige. So, huwag na sa mga loob mo, pagka medyo yung result mo, hindi pa ideal. Kasi ikaw mismo, alam mo na hindi mo pa Ba't hindi ko pa deserve, sir? Kulang ka pa sa effort, kulang ka pa sa training, kulang ka pa sa knowledge, kulang ka pa sa character, mahihilaw ka. Halimbawa, ikaw, bigyan kita ng 1,000 tao ngayon. Ilipat ko, hawak ko IT. Sabihin ko kay Jonathan sa kapot, Pot, itong 1,000 to, bigay mo nga to, ilipat mo nga dito sa kanya itong active na to. Ilipat natin dito sa left niya 1,000, dito sa right niya 1,000. Bigyan kita ng 1,000 sa left and right. Sa estado mo ngayon. Tapos sasabihin ko sa'yo, ipatawag natin itong 2,000 na to. Turuan mo maging leader. Turuan mo mag-present. I-inspire mo, i-train mo, turuan mo. Lahat. Gawin mo itong mga leader. Gawin mo speaker. Turuan mo mag-team building. Turuan mo mag-motivate. Ituro mo lahat. Turuan mo maglatag. Turuan mo mag-NLP. Anong? Binigyan kita ng left and right na 1,000 sa estado mo na ngayon. Kaya mo bang hawakan na? Yes. Ba't hindi pa? Palagay mo. Parang hindi mo pa deserve eh. Sir, kulang pa ako eh. Di pa ako marunong mag-talk nga. Bibigyan mo ako niyan, sir. Di pa nga ako marunong mag-talk eh. Baka ikaw ang umayaw. Kung bibigyan kita ng left and right tapos kita, baka ikaw ang umayaw. Kasi ikaw mismo, alam mo, hindi ka pa ready. Di ba parang halimbawa, pinasok kita sa isang kumpanya. Nagsimula ka, clerk, okay, pinasok kita sa call center. Bago ka pa lang. Tapos HR ako, tapos sinabi ko sa'yo, nakita kita dumaan, papunta ko sa elevator, natipuhan kita. Pinuntahan kita, excuse me, HR manager ako. Ilang araw ka na? Sir, kapapasok ka lang po kapon. O sige, halika, gawin kita manager. Gawin kita operations. Papayag ka? Kahit mataas yung position? Papayag ka, hindi? Hindi, kasi alam mo sarili mo. Papalpak ako dyan, sir. Huwag muna kayo, sir. Huwag muna. Pinipilit kita. Hindi nga ngayon, hindi nga, sir. Pagre-resign na lang ako. Nag-gets niyo ako? Yes. Ikaw ang aayaw sa responsibilidad na hindi mo kaya. Kasi pag pinilit mo yung sarili mo, ano masisira? Yung trabaho. Pag pinilit mo yung sarili mo sa posisyon na hindi mo pa deserve, masisira lang ang mundo. O ipinilit ko, sinalpa ko sa yung 1,000, sinalpa ko yung left and right 1,000. Hindi mo natitrain, hindi mo sinisipot, hindi ka marunong mag-grow, hindi ka marunong mag-build, wala kang skills. Ano mangyari sa 1,000? Sa isa sa mag-quit yun. Sabihin sa'yo, buwisit pala to. Walang alam. Hindi pala leader to eh. Buta pala to eh. Wala din. Yes niyo ako? Yes. Pero hayaan mo nang mabagal pa isa-isa. Pero nade-develop ka. Gumagaling ka. Nagiging leader ka. Natututo ka. Lumalaki pa unti-unti. Mabagal pero lumalaki. At the same time, nagiging deserve mo yung position. One day, pag nandun ka na sa tuktok, at yung grupo mo lumaki, kasabay ng paglaki ng character, development ng skills mo, pag-improve ng attitude mo. Tanong, ma-handle mo ng tama yung grupo mo? Yes. Kasi, deserve mo. Kasi, ready ka. So, paano ka naging ready? Ang magpapahinog. Ano nagpapahinog sa mangga? Ano nagpapahinog sa mangga? Panahon. Ano nagpapapuntis? Siyempre alam mo yon. Pero ano yung nagpapabuo? Ano yung nagpapaready sa bata para lumabas? Ano tawag sa kanya? Dapat ilang months na? Ano tawag sa months? Panahon. Ang magpapahinog sa'yo bilang leader, hindi si Don, hindi ka. Panahon ang magpapahinog sa'yo. Pag hindi mo pa panahon, huwag ka magagawa. Pag pinilit mo, maasim ka. Di ba yung mga prutas na pilit sa hinog? Walang lasa, maasim. Pag pinilit mo yung bata lumabas, 5 months pa lang, abnormal yun. Baka walang tenga, di pa buo yung kamay. Are you with me? Yes. Mahihinog ka sa tamang panahon. Kaya kakampi nyo ang panahon. Okay? Yun kanina sa deserve. Sa determine, your skills will determine your future. Deserve,
sa panahon, sa effort. Pero yung skills nyo magde-determine kung gaano kaganda magiging future mo. The more skillful you are, the better will be your future. Ang i-acquire yung skills, yung networking skills, yung natututunan nyo dito sa Global. Kasi yung networking skills, kakaiba ang kinikita ng networker. Hindi sa pagdadown, baka may tamaan ako eh. Anong gusto nyong skill? Clerical skills. Kano lang sweldo ng clerk? Merchandiser skill. Walang masama doon sa sinasabi ko. Anong gusto nyong skill? Call center skills. Anong gusto nyong skills? Teller skills. Ano yung gusto nyong skills? Farmer skills. Again, walang masama-sama ko. What I'm saying is, pag-specialize ng skills mo, mas maganda magiging future. Dito ang ini-specialize nyo, networking skills. Doon kayo mag-specialize. Kasi pag specialty mo networking, limpak-limpak na salapi ang pwede nyong kita. And last, ladies and gentlemen, of course, it's very important to master your craft. I-master nyo yung pagkakaroon nyo ng, i-master nyo yung networking skills. Wag lang yung i-goal, wag nyo lang yung pangarapin na magkaroon ng skills, kundi i-master. Sabihin mo, master. Master. Di ba sa school, meron pang masteral na tinatawag? Nakapag-aral na, hindi pa umihinto doon, gusto pa mag-aral, gustong ma-master. Dito, total, dito ka naman yayaman, dito mo naman ibabaon yung sarili mo, i-master mo na. Paano i-master ang isang bagay? Unahin nyo matuto bago pera. Problema kasi ng maraming tao, paano kumita? Value learning over money. Matuto muna ako. Pero madali yan. Darating na lang yan pag magaling ka na. Pag marunong ka na. Ha? Keep expanding your horizons. Wag lang, it's very important na yung natututunan ninyo, wag nyo lang i-confine sa isang bagay. Basa kayo ng libro because why? Leaders are leaders. Sir, ang hirap magbasa eh. Tuturuan ko kayo kasi ako white reader ako eh. Ang tip ko lagi sa mga nahirapang magbasa, kahit gano'ng kapal yung libro, nipis na libro, basahin mo. 1 page a day. 1 page a day lang. Mahirap yon. Pag sa isang araw, nahirapan ka sa 1 page, hindi ko na alam kung anong pwede sa'yo. 1 page ha? Wala pang 3 minuto yun. Basahin mo lang. Hindi mo na-get? Okay lang. Wala ka natutunan sa 1 page? Okay lang. Bakit? Ang dinidevelop ko sa'yo, yung habit ng pagbabasa. Sa isang libro na 200 pages, isang linya lang matutunan mo, sulit na yung libro niyo. Hindi nyo kailangan matutunan lahat yung nano sa libro niyo. Mali yun. Kaya ka natatakot minsan magbasa, ang dami ko naman pag-aaral, ang dami kong i-memorize. Isa lang memorize mo, yung tatamaan ka. So, read kayo, follow kayo ng mga magagaling na speakers, na guru, teachers sa YouTube, ang dami niyan. Mamili ka lang ng isa, huwag ka mamili ng 10, mamili ka ng 1 o 2, sila lang lagi pakinggan mo. Ang mali nung iba kasi, 10 pinakikinggan. Wala, dito na siya, hindi niya na alam kung anong gawin niya. 10, 2 lang, 1, tama na yun. Clear? Yes. Number 3, how to master? Revert the feeling of inferiority. Lagi mong isipin na hindi ka pa magaling. Ang kabaliktaran kasi ng inferiority, superiority. Yung superiority, feeling niya, super, magaling na siya. Wag! Kahit gano'n na kalaki kinikita mo, iniisip mo lagi, inferior ka. Kasi pagka inferior ka, uhaw ka lagi sa kanan. Diba? Yung sinasabi lagi, bawal yung acne. Alam ko na yan. Move toward resistance and main. Ibig sabihin niya, kahit nahihirapan ka, kahit parang ang hirap-hirap, kahit may mga pain na nararamdaman, tuloy lang. Isipin mo kung yung mga nag-gym, every time nahihirapan, ayoko na. Ang hirap, ang sakit. Magiging ganun ba yung abs ng upline nyo? Ang hirap kaya mag-abs. Subukan nyo. Yung hihiga ka. Tapos
yung gaganon ka. Makasampu ka, mag-cramps eh. Ang problema dito pag nag-cramps, di ka makahinga. Kaya yung mga nakikita nyo may mga six-packs, hindi basta-basta yan. Yes, tama. Kaya, yung mga one-abs, madali yan. Yung one-ab, alam nyo ba yung abs, ibig sabihin ng ABS? A big stomach. Kaya ako? Pero lumalabas yun because they move towards resistance and pain. Pagka on the way ka to success, laging may resistance at pain. Move towards it. Move forward. Apprentice yourself in failure. Ano ibig sabihin ng apprentice? Sanayin mo. I-apprentice mo. Okay lang yung quit, down na, hindi pa kumikita, matagal, hindi nyo nakukuha yung success nyo. Medyo, alam mo na, yung katulad na sabi ko kanina, kaisa-isahan na nga lang, nawalan pa. Sanayin yung sarili nyo doon kasi success, alam nyo, failure is not the opposite of success. Failure is part of your success. Yes. Combine the why and the how. Alam niyo dapat yung purpose nyo? Bakit kayo nandito? Mas malalim, mas maganda. And how, paano? Huwag lang hataw ng hataw. Yung how ninyo should be backed up by your deepest why. And last, ladies and gentlemen, ang dami kang dadaan ng trial and error, just advance through it. Yes. Ngayon, para ma-eliminate niyo yung trial and error, para ma-minimize, magpaturo kayo sa mentors. Kasi ang mentors, nadaanan na nila yung trial and error. You go way past the trial and error stage if you allow your mentor to advise you. So, dalawang route to success. One is mentorship, one is trial and error. Ano mas mabilis? Yung mag-trial and error ka o maghanap ka na lang ng mentor? Maghanap ka. Kung meron kayong iuwi ngayong gabi, andito lang sa isang slide na. Yung iba kong slide, okay lang din yun. Pero kung may take away kayo ngayong gabi, dito lang kayo iikot for the next 6 months. I promise you, if you master this, 6 months from now, iba na ang magiging kwento. Thank you very much, everyone. More power to IT. Congratulations sa lahat ng mga awardees. See you again and more power. Thank you!